Nireplyan ko at saka natulog na. Ang dami talagang walang magawa sa buhay. Maaga akong gumising kahit Sabado naman. Mahirap na baka biglang mawala ang tubig. Maglalaba pa naman ako. Naghanda muna ako ng breakfast bago nagsimulang maglaba. Hindi ko na ginising pa si Lavina pati na si Pina. Patapos na ako nang magising si Pina at Lavina. Tinulungan naman nila akong magsampay. Makikitulong pa nga sana si Stefan, kaso tinaboy ko na. Girl, hindi mo naman sinabing may hottie neighbor ka pala. Bulong sa akin ni Pina. Habang malagkit na tinitingnan si Stefan na naglilinis ng kotse niya. Totoo, maganda nga ang pangatawan ni Stefan. May itsura ito at alaga sa gym ang katawan. Moreno, literal na tall, dark and handsome. Maraming ang kapitbahay ang pasimpleng naninilip dito, gaya ngayon na nakataples ito habang naglilinis ng sasakyan. Ang kumag, feel naman ang atensyon. Nangunguna sa panonood ang number 1 fan niyang si Judy Ann, ang baklang taga-kabilang bakod. Napailing na nga lang ako eh. Bandang hapon ay nakatanggap ako ng text mula kay Kevon. Nag-i-invite ito ang mga ito dahil birthday niya. Tumanggap ako at tumanggi. Ewan ko ba, naguguluhan ako. Hindi ko kasi alam kung dapat ba akong sumama dahil may anak ako. Sa huli ay tumanggi ako dahil sa bar ito magse-celebrate. Kaya lang ay nalaman ni Pina, kaya heto at napapayag niya ako. Nangako pa siyang siyan daw ang bahala kay Lavina. Tiwala naman ako sa kanya pero hindi ko talaga feel. Nag-iiba talaga ang pananaw mo sa buhay pag may anak ka na. Agripina naman, reklamo ko sa pinasuot niya sa aking damit. Diyos ko, ang landi-landi kong tingnan. Kulay itim ito na hapit sa katawan, hanggang tuhod at may sleeves. Turtleneck pa, kaya lang ay sobrang open ang likod. Pinagsilikon bra niya lang ako. Huwag kang KJ girl, sita niya habang nilalagyan pa ako ng makeup. OA na to girl, ako ang may birthday? Shut up ka na lang, ang ganda mo kaya lalo, di ba baby girl? Yes na yes, go na ma. Sulsul pa ng anak ko. Napairap naman ako. Pinagtulungan pa talaga ako ng dalawa. Tama na to Pina. Nakakahiya naman sa mga kasama ko. Baka kala nila ito do effort ako. Attendance lang naman ang sadya ko. Napatulala pa ako sa sarili ko. Ibang-iba ang itsura ko. Hindi naman makapalang makeup. Parang no makeup lang. Meron bang ganun? Pinasadahan ko ulit ang sarili ko sa body-length mirror namin. Ma, you are so pretty. Pang-uto pa ni Lavina. Ayan girl, sureness, marami kang mabibighaning papa balls doon. Go na. Parang sirang sabi ni Pina. Napailing na lang ako. Kung ano-anong pinagsasabi ng mga to at puro kalokohan. Nakarinig kami ng bosina. Dali-dali naman kaming lumabas. Sina Andra ay sinusundo pa ako. Para sure daw na pupunta ako at nakakahiya naman talaga. Lavina, don't forget to brush your teeth ha. Saka ang milk mo bago matulog. Bilin ko sa anak. Pina, ikaw na ang bahala dito ha. Ilak mo na lang ang mga pinto. May dala naman akong susi. Basta kung may problema, tumawag ka agad. Bilin ko naman kay Pina. Opo inang, alis na po kayo. Ako na ang bahala dito sa bubwit na to. She said, dismissing me. Lavina giggled. Mas mukhang excited pa siya sa akin. Basta ha ang mga bilin ko. Hirit ko pa bago pinuntahan sina Andra na naghihintay na. Kumaway ang dalawa sa akin. Binuksan ko ang backseat at tumabi kay Andra. Ang ganda natin ah. Bungad nito sa akin, pati si Lupita. Sinasabi ko na nga ba eh. Naku, yung kaibigan ko kasi, mapilit. Inayusan pa talaga ako. Masagwa ba? Nahihiya akong tanong. Of course not. Magkasabay silang umiling. Ipagpatuloy mo yan girl. Ang ganda-ganda mo kaya. Ang dapat sa ganyan, ang ganda ay pinapangalandakan. Flattered much naman ako sa mga pinagsasabi nila. Kasama pala namin si Tara na kaibigan nila from other department.
Bali 4 kaming nasa sasakyan. Si Lupita ang nagmamaneho. At nandoon na daw ang mga boys. Siyempre ang birthday celebrant. Pagpasok namin ng bar ay agad kaming sinalubong ng electronic music at nagsasayawang neon lights. Pwede na at medyo awkward pa ako. When was the last time I went to a bar? 6 years ago? Nakakapanibago. Agad naming nakita sa isa sa mga mahabang sofa ang mga kasamahan namin. Happy birthday, Kev! Bati ko kay Kev at niyakap siya. Thanks, buti talaga pumunta ka. Paano ba yan? Wala akong handang gift sa'yo. Sus, ayos lang. Wala din namang mga gift ang mga to eh. Nagkatawanan na lang kami. Nagpakilala kami sa isa't isa. Kasama ni Kevon, iyong 2 pa niyang pinsan. Sina Leroy at Ayla. Present din ang best friend niyang si Peter. Nakakatuwang nandito din si Mauro, nakaklase ko nung college. Akala ko ay siyam lang kami pero humabol pa ang isa naming workmate na under ng VP na offer operation na si Magdo. Kinantahan namin si Kev ng happy birthday. Inilabas naman ni Andra ang isang maliit na cake na may nakasinding kandila. Happy birthday, Kevon! Sabay-sabay naming bati. Masaya silang nagkukwentuhan. Puro kami tawanan. Pasimple naman ang iwas kong mapainom. Nakakahiya naman kasing tumanggi. Hindi naglaon ay may mga tama na ang mga kasama ko. Nag-aya sila. Lupita na magsayaw kami. Nagpaiwan ako pati si Mauro. Nagpasarap tuloy ang kwentuhan namin. Dahil ang topic namin ay throwback. Napagkwentuhan namin ang mga professor namin at mga kaklase. Sa sobrang engross ko ay maling baso pa ang nainuman ko. Narealize ko namang na parang may gumuhit sa lalamunan ko at nanuot ang mapait na lasa. Napangiwi na lang ako. Okay ka lang ba, Brianna? Full of concern na tanong ni Mauro. Oo. Tumango ako kahit ang sama talaga ng lasa. Hindi kasi ako sanay uminom, lalo na yung matatapang na inumin. Nakakaloka sa mga nalalasing na nagtatrabaho. Pwedeng mag-CR? Paalam ko kay Mauro. Gusto mo bang samahan kita? Alok niya sa akin. Naku, wag na. Tanggi ko at tumango na lamang siya. Binilisan ko ang lakad. I feel lightheaded. Mababa ang alcohol tolerance ko base sa nainom ko. Feeling ko hard drink yun. Halo-halo na kasi ang nasa table namin. Nahanap ko naman agad ang comfort room na mga babae. Pumasok ako. Namangha ako dahil ang ganda ng interior design. Iba talaga kapag high-end na bar. Pati banyo ay pwede ng tulugan. I peed and cleaned myself. Naghilamos pa ako para mahimasmasan ako. Nararamdaman kong sinasaniban na ako ng espiritu ng alak pero hindi pa naman siguro ako lasing. Tipsy lang. Idinilat ko pa ang mga mata ko. Parang sira lang. Anong oras na ba? Ang usapan kasi ay ihahatid nila ako. Nakakahiya naman kung mag-aaya na akong umuwi. Inayos ko ang dress ko at hinila ito pababa. Nag-inhale-exhale pa ako. Ginusto mo to, girl. Kausap ko sa sarili ko. Iinom na lamang ako ng maraming tubig mamaya para mawala ito. Pinihit ko ang doorknob para makalabas na pero napaatras din ako. I met someone's eyes, staring at me. His eyes are brooding and dark. Hilton? Lasing na siguro ako kasi kung ano-ano na ang nakikita ko. I waved my hand in front of the image. Baka sakaling maglaho ito. Pero hindi naman dahil mas lalo lang dumilim ang mga mata nito na nakatitig sa akin. Hilton, is that really you? Paninigurado ko. The image did not budge. Doon na ako kinabahan. What is he doing here? Mali ka ata. Doon sa kabila ang men's bathroom. Sabi ko sa kanya. Bakit naman kasi siya papasok ng babaeng CR? Lasing na ba siya o ako ang lasing? Humakbang ako para ipakitang daan ako. But he did not move. Excuse me? What do you think you're doing, woman? Halos hindi bumubuka ang labi niya habang nagsasalita. Ang alin? Parang tanga kong tanong.
I don't know if this is alcohol talking or nervous. So pinili mong makipag-party kaysa siputin ako? Sabi niya. Hindi ko na talaga siya maintindihan. Tagalog naman ang sinabi niya. Lasing na talaga siguro ako. Ano sa tingin niyo? Ewan ko sa'yo, Hilton ha? Tumabi ka na nga dyan. Hinawi ko siya at muntik pa akong masubsob. You're not going back there. Matigas niyang sabi. Paano? Nandun yung mga kasama ko. Rason ko. Humakbang ako pero gumewang din. Hala, hindi siguro patag ang sahig nila. I giggled. Why am I even giggling? Bahala ka nga dyan. Para akong bola na nag-bounce back nang hapitin niya ako. Aray! Tumama ang mukha ko sa dibdib niya. Ang tigas kaya. Bitaw! Tinulak ko siya pero humigpit lang ang hawak niya sa akin. Bago pa ako makawala sa hawak niya ay kinaladkad niya na ako na parang batang musmus. Nakarating kami sa parking lot. Agad niya akong sinalampak sa sasakyan at kinabitan ng seatbelt. Umikot siya at umupo sa driver's seat. Before I can organize my thoughts ay umandar na ang sasakyan papunta sa hindi ko alam. This woman. Bubulong-bulong pa si Hilton. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. May galit siguro siya doon. Napapaigtad na lang ako pag nagmumura siya at napapalakas kasi ang boses niya. Sinabunutan niya ang sarili niya. Naano ka? Tanong ko sa kanya. Sinamaan niya lang ako ng tingin at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Ang sarap tuloy matulog dahil para akong dinuduyan. So I closed my eyes and dozed off to dreamland. Sakit ng ulo ang gumising sa antok na antok kong diwa. Feeling ko ay may construction site sa ulo ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko. Disoriented pa ako. Ano ba talagang nangyari kagabi? Naglasing ba ako? Kung base sa sakit ng ulo ko ngayon, oo. Umupo ako at sapo ang ulo ko. Nasaan ako? Nagpalingalinga ako sa paligid. Unfamiliar room. Siguro ay hindi na ako naiuwi nila Adra kagabi kaya pinatulog na lang nila ako sa kanila. Did I pass out? I cleared my dry throat to find my voice. Tatawagin ko na sana sina Adra nang bumukas ang pinto. Standing in front of half-naked and devilishly handsome is Hilton. It triggered my memory last night. Napatakip ako sa nakaawang kong bibig. Gising ka na pala, he said in a blank expression. I opened my mouth to say something and shut it. Again, sa kawalan ng sasabihin ay isinarado ko na lang ang aking bibig. Buffering ang utak ko. Bakit nga ba? Bakit ako nandito? Bakit kasama kita? Nasaan ang mga kasama ko? Nasaan ako? Sunod-sunod kong tanong nang nakalagin na ang utak ko. He crossed his arms and looked at me like I am a kid who did something wrong. Nakakunot ang noo niya. Pero ang tanong ay bakit nandito talaga siya? Then my last memory last night pop up. Bakit hindi mo ako inuwi sa bahay ko? Asik ko. He smirked and shook his head. Pwede ba, Brianna? Fix yourself first bago mo ako kausapin. Tumalikod na siya at umalis sa silid. Bakit? Ano bang itsura ko? Tanong ko at yumuko. Chinek ko ang sarili ko. Nakalaylay ang oversized white t-shirt na suot ko. I gasp. Bakit ako naka-t-shirt? Tuluyang nagising ang diwa ko sa isang realization. Inayos ko ang pagkakasuot ng t-shirt sa akin bago nagmadaling bumaba sa kama at lumabas. I found Hilton in the kitchen. Sino bang nagbihis sa akin? I asked him. Who do you think? Balik niyang tanong at nagkibit-balikat na lang. Nag-init tuloy ang pisngi ko. Hilton naman, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Nasapo ko ang noo ko. Where am I? Tagaytay. My jaw dropped. Ano? I exclaimed. Gulat na gulat ako. Anong ginagawa ko dito? Naguguluhan na talaga ako and he's not helping. Hilton, ano to? Anong pumasok sa isip mo at dinala mo ako sa Tagaytay?
Nabubuwang ka na ba? Nakapamewang ako sa sobrang frustration. Kagabi lang ay nagsa-celebrate kami ng birthday ni Kevon. Then Hilton came and now, nasa Tagaytay ako. Is this some kind of prank? Utos niya at napamang ako. Hindi niya ba narinig ang pag-aalboroto ko? Hilton, hindi na ako natutuwa. Banta ko sa kanya. He dropped his utensils and stood up. Now, he is towering me. Feeling ko tuloy ay ang liit-liit ko. And do you think natutuwa ako? He said in a stern voice. I really don't get him. Ano namang pake ko sa'yo? I rebutted. Nagtagis ang bagang niya. Nagalit ko yata. Siyempre, ginapangan ako ng takot. Kaunti lang naman. Enough to steer my insides. Baka nakalimutan mo ang pinagagawa mo kahapon. I frowned even more. Ang sabi ko sa'yo, magkita tayo sa St. Lawrence. Anong nireply mo? He said, accusing me of something unforgivable. I gasped. Ikaw yun? Napingiwi ako nang maalala ko kung ano yung nireply ko sa unknown number. Akala ko kasi text scam. Napakamot ako sa bato ko. Then, what did you do next? Nakipagharutan ka pa sa bar with people you just barely knew. Paano kung napagsamantalahan ka dun? Ano? Napatulala lang ako sa kanya. I was focusing on how his lips move and how his forehead wrinkles. Are you even listening to me? He hissed na tauhan tuloy ako. Ano naman ngayon sa'yo? Naibulalas ko. I don't really know what to say. How do I even interpret his actions? He looked appalled sa sinabi ko. Hilton, ano ba talaga? Ang sabi mo lumayo ako, pero ano to? What scheme is this? I remember the elevator incident. Nagngit-ngit ang kalooban ko. Why am I even here? Hindi mo pa rin ba gets? Frustrated niyang tanong. Na ano? Before our argument escalate, a knock interrupted us. Don't fucking move there. Sabi niya bago ako tinalikuran saka tinungo ang pinto. Naupo ako sa dining table. Mas ang sakit talaga ng ulo ko. Nang bumalik si Hilton ay may dala na siyang paper bag. Sinamaan ko pa siya ng tingin. Siguro ay nagtataka si na Adra dahil bigla na lang akong nawala. Si Pina, baka nag-aalala na iyon at hindi pa ako nakakauwi. Phone, my phone. Naiwan ko sa table namin. How frustrating this can be. Wala pala akong kahit ano. Kumain ka na. Simpleng sabi niya at bumalik sa pwesto niya kanina. Magmamatigas pa sana ako, kaya lang ay kumalam na ang tiyan ko. Nagugutom na talaga ako. Sinubukan kong kumain kaso lang ay para naman akong hindi matunawan. Ewan ko ba, kinakabahan ako. My insides are panicking. Another thing, nag-aalala na ako sa anak ko. Hindi naman siguro siya papabayaan ni Pina. Kailangan ko nang umalis as soon as possible. Tahimik kaming kumain at nagpapasalamat naman ako dahil hindi ko talaga alam kung paano siya kakausapin. Like everything is normal. Feeling ko talaga ang tagal ng oras. Ang tagal niyang matapos kumain. It's like he is taking his precious time. Hindi naman ako pwedeng maunang matapos. Alangan namang titigan ko lang siya habang naghihintay kung kailan siya matatapos. Sa wakas, after I thought seems eternity, tapos na siyang kumain. Napahinga ako ng malalim kahit ayoko siyang harapan. Hindi naman talaga po pwede yun. Dapat ay matapos na kung ano man to para makauwi na ako. Ano palang sasabihin mo? I said in a small voice. Importante siguro ang sasabihin niya at talagang tinangay niya pa ako kagabi sa bar. Nakita kong napabuntong hininga siya. He looked confused and frustrated. Hindi niya siguro alam kung paano sisimulan. He was about to answer when someone knocked again. Tumayo siya para tingnan kung sino. Hindi din nagtagal ay bumalik siya. I have a meeting to attend to. Hintayin mo na lang ako dito, okay? Sabi niya at pumasok sa kwarto. Hindi na ako nakapag-react. Paghihintayin pa niya ako? My goodness. Paglabas niya ay naka-white long sleeve na siya na tinupi hanggang siko. Tinernuhan ng khaki pants. I can't help but secretly stare on his body.
Paano ba naman ay hakap na hakap sa kanya ang damit? Bakat na baka tuloy ang abs niya. Tinastigo ko naman ang sarili ko sa aking mga iniisip. I'll be back. Iyon lang ang sinabi niya at lumakad na. Naiwan akong nakanganga. Hindi naman ako basta-bastang makakaalis dito. Wala akong cellphone at pera. Paano naman ako makakauwi? Hindi din ako makalabas para makitawag dahil sa ayos ko na nakakahiya. Lalo lang akong na-frustrate. Sinasabi ko na nga ba, bad idea ang pagsama ko kagabi sa birthday celebration ni Kevon. Heto tuloy at naiipit ako sa weird na sitwasyong ito. Ano pa nga bang magagawa ko? Nilibot ko na lamang ang buong suit. Nang mapagod ako ay pinagmasdan ko na lang ang tanawin sa labas. Nakaka-refresh. Malayong malayo sa Maynila. Ang sarap pa ng simoy ng hangin. Nakatulugan ko ang paghihintay pero walang Hilton na bumalik. Inis na ako. 2:00 na kasi ng hapon. Gusto ko na talagang makaalis dito. Nang mapugto na ang pasensya ko, lumabas na talaga ako kahit na ang sagwa ng suot ko. Mukhang wala nang balak si Hilton na balikan ako. Hinanap ko kung nasaan ang reception. Pinagtitinginan na nga ako Kung ano-ano na siguro ang iniisip nila pero hindi ko na pinansin. Nagyuko na lamang ako ng ulo. Miss, good morning. May I ask where is Mr. Hilton Ricaforte? Nahihiya akong tanong. Wait lang ma'am ha, she politely said kahit nabababanaag sa mukha nito ang pagngiwi. Dahil siguro sa itsura ko. Minumura ko na si Hilton sa isip ko nang paulit-ulit habang naghihintay ng sagot. Ma'am, kaninang 11 pa po siya umalis. Balita sa akin ng receptionist. Are you sure, miss? Hindi ako makapaniwala. He left me? Yes, ma'am. Sige, miss, salamat. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Nagngit-ngit ang kalooban ko. Walang buhay akong bumalik sa suit. Ni hindi man lang ako nakapagtanong kung ilang oras lang kami naka-check-in. I can't believe na iniwan niya ako. I felt so helpless. What now? Paano na ako? Nagiinit ang sulok ng mga mata ko. How can he do this to me? Aray, hindi ko napansin na nakabunggo na ako. Nakayuko kasi ako. Any moment ay babagsak na ang luha ko. Lalo lang akong nagmumukhang kawawa. Sorry, sabi ko at nagangat ng tingin sa nabunggo ko. Brianna? Tanong nito sa akin. Napakunot ang noo ko looking at the familiar face. Collins? I uttered as I remembered the man's name. He smiled at me. What a coincidence! Masaya niyang sabi. Tinangnan niya ako mula ulo hanggang paa. I know the look on his face. Napangiwi ako. How would I even explain why I am wearing an oversized shirt? Nakakahiya talaga. Gusto ko na lang bumukas ang sahig at lamunin ako. Hindi na lang nagsalita at tipid na lang nangumiti. It's good to see you, sabi ko. Brianna, if you don't mind, do you know where is Pina? Napakamot pa siya sa batok. Napangiti ako. Well, ladies and gentlemen, si Collins lang naman ang pinagtataguan ni Agripina. I met him in Malaysia. Suddenly, a bright idea came to me. Nabuhayan ako ng loob. I know exactly where she is. I grinned. Sa isip ko ay humingi na lang ako ng tawad kay Pina na binabala ko. Sana lang ay mapatawad niya ako, pero desperada na talaga akong makauwi. Really? Can I have her address? Hopeful nitong sabi. Hindi ko talaga alam kung anong drama ng dalawang to sa buhay. Ayoko namang panghimasukan iyon. Just this once para sa ekonomiya. But first, can you do me a favor? Sandali siyang natigilan pero tumango din kaagad. Tinamaan talaga siya kay Pina. Medyo nakalimutan ko na ang hinanakit at galit ko kay Hilton dahil sa pag-iwan niya sa akin. May we have to talk na nalalaman pero iniwan naman ako. Makakatakim talaga siya sa akin ng mag-asawang suntok kapag nakita ko siya. Anyways, eto nga at nauto ko si Collins na ihatid ako. Nagtataka pa nga siya, pero hindi naman siya nag-usisa pa. Ano kayang magiging reaksyon ni Pina kapag nakita niya si Collins?
Itinuro ko kay Collins ang daan papunta sa apartment. Ang loko, mukhang excited talagang makita ang kaibigan kong nawawalang kapatid ni Dora. Liko ka pa tapos straight, instruction ko sa kanya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng apartment. Agad akong bumaba ng sasakyan. Wait, hindi mo pa sinasabi sa akin kung nasan siya. Pag-alma ni Collins, ako, napangisi na lamang ako. Akala niya siguro ay ginugoyo ko lamang siya. Hindi ko na kailangang sabihin. Sabi ko at hinila na siya papasok ng gate. Huminto kami sa tapat ng unit namin. I knocked 3 times. At agad naman itong bumukas. Hoy babae, mabuti naman at naisipan mo. Hindi na natuloy ni Pina ang sermon niya. Nanlalaki ang mga mata niya dahil sa gulat. I smiled apologetically. Nag-peace sign pa ako. Magpapaliwanag na lang ako mamaya sa kanya dahil baka ma-friendship over pa kaming dalawa. Sinalubong agad ako ni Lavina. Niyakap ko siya agad ng mahigpit. I miss you anak. Sabi ko habang hinahalikan ang magkabila niyang pisngi. She giggled. I miss you din po. Bakit po ang tagal niyong umuwi? Nakalabi niyang sagot. Hindi kasi siya sanay na naiiwan ko ng matagal. At ako din naman. May ginawa lang si mama anak. Sagot ko na lamang. Bumalik na naman sa akin iyong nangyaring pag-iwan sa akin ng talipandas na si Ricaforte. I just realized something. Siguro ay pinaglalaruan niya ako. Siguro, naghihiganti siya. But for what? Hindi ko makita ang point. Kung may dapat mang maghiganti, it should be me. Pero hindi ako ganong klaseng tao. This explains the angry look on his face. With that realization ay para namang may gumugupit sa puso ko. Damn you, Ricaforte, for expecting something, damn myself. Nagmamadali akong bumalik ng Tagaytay. Sa pagmamadali ko kanina ay hindi ko na nabalikan pa si Brianna. I received a call right after my meeting with one of our investors this morning. My son Aris was rushed to the hospital. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos at basta na lang umalis. Upon reaching the hotel, dumiretso agad sa suite ko, only to be greeted with no one. Where is she? Hinalughog ko ang buong suite, but she's nowhere to be found. Imposibleng makaalis siya. Nagmamadali akong bumalik ng front desk. Where is she? Tanong ko sa receptionist. The lady you brought, sir? Pagkaklaro niya. Tumango naman ako. Wala po ba sa suite niyo, sir? Obviously, I wouldn't be asking you kung nandun siya. Tumaas na ang boses ko, which I don't usually do with our employees. Agad bumakas ang takot sa mukha niya, but as of now ay wala akong pakialam. I need to freaking find her. Kanina po nandito siya. She's asking kung nasan po kayo. She said stuttering. Kumunot ang noo ko. And what did you say? Na umalis na po kayo. Nakayuko niyang sagot. Bullshit. Nahampas ko ang counter at napaigtad tuloy siya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at pumunta sa CCTV room. Masasasante ko talaga ang mga tauhan dito sa hotel kung may nangyaring masama sa kanya. Hindi ako mapakali while my people reviewed the CCTV footage. It did took long. They played the part where I left to attend the meeting. It was in fast motion. Nakita ko nga ang paglapit niya sa reception. Nakayuko itong bumalik sa dinadaanan niya. When she bumped to someone, akala ko ay wala lang, pero nang mapansing nag-usap ang dalawa, ay nagngit-ngit ako sa galit. Bakit niya kinakausap ito? Does he know him? Pinahanap ko agad ang information ng lalaking kausap niya. The video go on at mas lalong nag-init ang ulo ko nang sumama si Brianna doon sa lalaki. She left with that guy. Paulit-ulit akong nagmura. Damn her. Hindi man lang niya ako hinintay. Sa sobrang galit ko ay napagbuntunan ko pa ang staff ng hotel. They are not doing their job. Bakit nila hinayaang makaalis si Brianna? I am aware that I'm thinking irrationally, but the anger inside me consumed. Mga ilang gamit din ang nabasag ko dahil sa frustration at galit. Lunes na naman.
Ibig sabihin ay kailangan kong pumasok. Thinking what happened during the weekend made me sick. I was lucky enough that I managed to get home. Iyon nga lang at muntik na akong nakalbo ni Pina. Ang sabi pa nga niya sa akin ay pasalamat daw ako at ninang ito ng anak ko. Kung hindi ay FO na talaga. Nanggagalaitin niyang sabi pagkatapos akong sabunutan. Todo hingi naman ako ng tawad sa kanya. At ipiniliwanag nga ang nangyari sa akin. Wala naman akong magagawa. Kailangan kong pumasok kaya naghanda na ako ng almusal para sa amin ni Lavina. Umuwi na kasi kagabi si Pina. Nagilty nga ako dahil ginamit ko siya para makauwi. Sabi naman niya ay naiintindihan niya. Hindi na din ako nakichismis pa sa naging usapan nila ni Collins. Pagmamalabis na iyon. Magkukwento naman siya kapag gusto niya. Sana lang ay nasa maayos na kalagayan ang kaibigan ko. We did the usual morning routine. Hinatid ko muna si Lavina sa Morris bago pumasok. Habang nasa daan, nagpaisip ko kung dapat ba talagang hindi na magtagpo pa ang landas namin ni Hilton. Malabo pa sa tubig na kanal that we can be civil. I can be civil but I don't think he can. Isa pa, I am not ready for another confrontation with him. It would be impossible to avoid him kung nasa kumpanya niya ako nagtatrabaho. Kaya naisip kong bumalik na lang sa dati kong trabaho. Makikiusap ako kay Boss Vicky. Kung kinakailangan ay luluhod ako sa kanya. I tried to smile and greet the security guard nang makapasok ako. Nag-biometrics agad ako para makaakyat na sa floor namin. Naglakad ako papuntang elevator at naghintay. Bumukas ito at dahan-dahan, like how my mouth parted nang makita kung sino ang lula noon. I immediately bow my head. In my head, I am chanting. Sana hindi niya ako makilala. Ang mga kasabay kong naghintay ay nakayuko din. We ought to pay respect dahil ang sakay lang ng elevator ay si Señora Felicia Ricaforte, the mother of Hilton at may-ari ng kumpanya. Grabe ang tahip sa dibdib ko. Lunes na Lunes ay nai-stress ako. Goodness, am I being punished? Señora Felicia walked elegantly as he exited the lift. She is still a glamorous the first time I met her. Magpapasalamat na sana ako at mukhang lalampasan niya lang ako. But she stopped on her track and I stiffened. Huminto siya sa tapat ko mismo. Nagkagulo na ang mga ugat ko sa utak. Brianna, malumanay na tawag nito sa pangalan ko. Napapikit ako ng mariin while slowly raising my head. My gaze met hers. I smiled nervously. Anong kailangan niya sa akin? Kinakabahan palalo ako sa isiping may mga tao sa paligid namin. Is she going to slough me for hurting her son? Kung ano-ano ang tumatakbo sa isip ko sa mga oras na yon. Breathe, Iha, she said chuckling. Pati tawa niya ay sosyal. Dahan-dahan kong binitawan ang hininga ko. Hindi na pala ako humihinga ng mga oras na yon. No wonder kung bigla na lang akong mahimatay on the spot. Good morning, ma'am. I smiled nervously. Mind joining for coffee? Tanong niya sa akin. Napaisip ako. I must decline, but how? Paano ako tatanggi na hindi naman mukhang rude? Another thing is may trabaho pa ako. Although amo ko rin siya dahil siya ang may-ari ng company. What to do? Oh, ako na ang bahala. Mag half day ka na lang. Nakita niyo siguro ang pag-aalangan sa itsura ko. Totoo namang iniisip ko na may duty pa ako. Shall we? Wala na akong nagawa. I followed her. Hindi ko na lang binigyang pansin ang nakakakita. Diyos ko, baka kung anong isipin nila na ang mismong nangyari pa at ang mismong may-ari pa talaga ang nag-aya sa akin magkape. Ilang panalangin na ba ang nasambit ko habang nasa sasakyan kami? We stopped in a high-end cafe at kakaunti lamang naman ang tao doon. I am sweating bullets habang naghihintay sa sadya niya kung bakit inaya niya akong magkape. Sari-saring senaryo na ang nasa utak ko. Baka buhusan niya na ako ng kape. Pero bakit naman niya gagawin yun? Wala naman akong ginawa masama. Maybe nalaman niyang sa kanila na ako nagtatrabaho
at nakikipaglapit ako kay Hilton. You look tense, Iha. Just chill. I just want to catch up with you. Malumanay niyang panimula sa akin. Noon pa man ay mabait na talaga si Senyora Felicia. Subalit iba na ang sitwasyon ngayon. Po? Parang tanga kong tanong. How are you? Ayos naman po, sagot ko. It's good to hear. Kailan ka pa nakabalik ng bansa, Brianna? Follow-up question niya. Napalunok ako. Interview portion pala to. Matagal na po, mga 3 years ago pa po. She nodded and sipped her coffee. Hindi ko naman magawang magkape na kalma lang. Baka bigla na lang akong masamid sa kaba. How was your mother? Alam niya kasi kung bakit ako umalis noon. I can't help but step on my memory lane. Before everything was too good to be true. What Hilton and I had was almost perfect. Tanggap kasi ako ng pamilya niya. Hindi naman kasi issue sa kanila ang social status. His family even welcomed me with an open arms. Bitterness filled me at nakakapanghinayang iyon. Namatay po siya the following year, ma'am. I am sorry to hear that, Brianna. Sincerity is visible in her glamorous face. It's fine, ma'am. Matagal na po yun. Sabi ko. I gave her an assuring smile. Huwag mo na akong tawaging Ma'am Clark. Tita is fine. Para naman tayong walang pinagsamahan, Brianna. Pinamulahan ako sa sinabi niya. You almost became part of our family. Almost. Tumango na lamang ako. I heard you have a daughter. Napangiti ako sa sinabi niya. Yes, ma'am. Her name is Lavina. She's turning 6. My daughter's smiling face registered in my head. Tumatango-tango si tita. Have you met Aristotle, Hilton's son? Para namang may bumarang tinik sa lalamunan ko sa kanyang tanong. I shook away the nagging pain in my chest. Yes po, magkaklase sila ng anak ko sa Morris. Nauwi kami sa kwentuhan tungkol sa mga bata. Napag-usapan pa nga namin iyong guidance counselor incident. Bahagyang nagwala ang pagkailang ko sa kanya. Tita Felicia is one of the kind woman after all. She would like to meet Lavina. Medyo naaalangan akong pumayag for several personal reasons. Napansin kong panay ang sulyap ni tita sa mga daliri ko. Especially sa mga singsingan ko. Naiiling ako kaya naman pasimple ko itong tinanggal sa lamesa. Baka naman kasi madumi ang kuko ko at nakakahiya naman.